Sa pumili ng The Chaser card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung plano ng inyong kaaway na gawin sa inyo. Actually, habang nagsishuffle ako ng cards, sumakit yung aking right hand. Ibig sabihin lang nun, meron kayong negative emotion sa taong ito. Siguro dahil sa narinig nating tunog ng sasakyan, ibig sabihin nun baka itong tao na to ay nagsisinungaling sa social media. Siguro itong tao na rin to ay backstabber at maybe iniwan niya kayo sa ere with the sound that we heard lately. Okay? I feel na kung sino man ito mapagsamantala siya sa oportunidad at I really feel na hindi maganda yung kanyang pag-uugali. Hindi ako nagagandahan sa kanyang vibe, to be honest with you. Kasi yung kanyang vibe may pagka-arrogante siya. Honestly, siguro marami rin tao na naiilang sa kanyang pag-uugali. I-clarify natin yung cards. I feel na yung iba sa inyo ay mahinahon kayong tao at umiiwas sa kayo mag-post sa social media about sa nangyayari sa inyong buhay. I feel na itong tao na to, kamalasan yung nangyayari sa kanyang buhay, and I also kind of feel like meron din blockage with regards sa kanilang throat chakra. So baka kasi ginagamit nila yung kanilang boses sa kamalian. So, yung balak nilang gawin ay magpasikat. Pero kung ano man ang pinapasikatan nila, guys, I kinda like feel na, ito lang ay maskara at walang katotohanan. Maybe this person tried to portray, like example, maybe they kinda like pretend to be like rich, pero hindi naman sila rich. Or pwede rin, nagpapanggap sila na okay yung buhay, pero hindi, okay? So we got the voice and idea. So no wonder why they do have a blockage with regards to their throat. Kasi I kinda like feel kung magsasalita sila, I feel na yun ay kasinungalingan or kinda like an illusion. I feel like somebody that they try to portray, as you can see with the voice here. Ito yung tipong tao na pulo salita lang, pero yung gawa blanco. Next that we have is this one. So, I kinda like feel na kaya ganito yung ginagawa nila kasi gusto nilang, actually, na magsinungaling sa social media, magpalabas na sila ay mayaman, na sila ay in a high status na feel ko yung pagka-social climber vibe nila dito. Ito kasi yung pangarap nila na gusto nila na respetuhin sila ng mga tao, tinan sila in a high position, and so on. I feel here na yung balak nilang gawin is pakita sa tao na meron silang mga magarbong mga bagay, kagaya let's say na cellphone or pwede rin ng sasakyan. So anyway, I feel here, yun nga, siguro ka-relasyon na sila before, honestly speaking. And I'm kinda like feel here na bully sila sa'yo, honestly speaking. Siguro pinagsamantalahan nila yung pagiging mabuti mo. Siguro yung way mo ng pag-express ang pagmamahal is you are a giver, as you can see. And I kinda like feel na maybe iba yung kanilang pinili in the past. And I really says na until now you're healing from whatever that they put you through. So no wonder why habang nag-shuffle ako, sumasakit yung aking right hand. I feel na wala naman silang masama intention sa inyo. Yung kanilang yung ibig ko sabihin is yung plot nila sa inyo, wala silang intention na may gawin sila sa iyo. Sa ngayon, I feel na more on pasikat mode ang balak nilang gawin para pagtakpan kung ano man ang ginawa nila sa inyo.
Kasi maybe on your case situation, baka nag-post ka sa social media na ginamit ka lang nila, pinagsamantalahan yung kabutihan mo and so on. So balak nilang gawin is ipakita sa mga tao na sila ay mayaman at hindi nila kailangan ng iyong yaman or mga bagay na binigay mo sa kanila. So, with the guide being here, I feel like you learned your lesson already. Hindi ko na-feel dito yung iyong energy na naghahabol ka sa taong ito. So, ito nga yung balak niyang gawin na actually magkaroon ng mga connections. Pero I kinda like feel here na balak niya yung gawin na magkaroon siya ng connection by creating a facade that they are in this way na mataas ang kanilang position. As you can see. So far, with regards to you and this person, yes, you guys are away from each other kasi ikaw nag-heal ka pa sa ginawa niya sa inyo. So we got the chaser being here and it says your chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. So, yung balak lang niyang gawin this year is basically magpasikat so that, hindi siya mapag-iwanan. So, maybe this is somebody na iniisip niya na habulin siya ng mga tao or magkakaroon siya ng connections kapag nandun siya sa high horse. I feel here, okay, sorry about that. And I feel here na naiiyak siya kasi takot siya maabandona. Honestly, maybe on some point nasira yung kanyang pangalan dahil sa paggawa ng kasamaan sa inyo. So, we have this one light in either way. I feel na iba sa kanila, balak nilang sumikat. I feel like this year, yun yung balak nilang gawin. So, we have the hope in either way. And we have the touch in either way. I kinda like feel na kung single man sila guys, hindi maganda yung kanilang intention sa ibang mga tao. Kasi kinda like feel na balak din nila magkaroon ng relasyon, but I don't feel like it's with regards to you. I kinda like feel like it's with regards to other people, honestly speaking. But yet it's just for touch or passion. So we have the care. We also have this one in either way. And we got the key. So, yun nga yung balak nilang gawin, magpasikat at magkaroon din ng lover with regards sa this year. Okay, so we have the use in reverse. I'm kinda like feel na ito yung tao na to, worried siya about sa reputasyon. So, I feel like yung binabalak niyang gawin na this time around, hindi siya magiging manggagamit kasi maybe in the past, manggagamit siya at biktima niya kayo, honestly speaking. At na-realize siya na nakasira yun ang kanyang reputasyon. Kaya this time around, kung magkakaroon man siya ng relationship, hindi siya manggagamit with regards sa money. Okay, yung balak lang niyang gawin, manggagamit pa rin siya. Bakit? Kasi gagamitin niya yung taong na yun for passion purpose, which is not definitely good. So anyway, let's see what else. So they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. I feel like this person actually learned the lesson the hard way after, they betray you. I feel like kasi naman siya, naguguluhan siya sa pag-ibig, honestly. Kasi I really feel na iniwan ka niya at pinagpalit ka niya maybe sa ahas sa kaibigan, na sense ko yun. So, I'm kinda like feel yung pagka-toxic ng vibe niya, honestly. Kaya, I really feel na na-attract niya yung mga taong ahas. Kaya siguro pinili niya yung ahas mong kaibigan or someone na ahas. Kasi magka-vibe sila at hindi sila magka-vibe with you. Because you do have this caring vibe. As you can see. So, yun nga yung balak niyang gawin is, mainggit ka sa kanya. Gusto niya magkaroon ng relasyon. At gusto rin niya maging stable with regards sa kanyang finances. As you can see here. So far naman, I kinda like feel na bully siya talaga. Lalong-lalo na sa social media. Talagang I kinda like feel na mga agaw din siya or ahas talaga yung kanyang energy. At hindi niya yun nilalet go yung kanyang pag-uugali niya, okay?
And I feel like ito yung reality about this person, na wala naman siya sa high position at kung sakali man about to sa yaman, siguro dahil sa busy siya na bili ng material na bagay, ito rin yung dahilan ng kanyang downfall kasi wala siya may savings. I feel na maiyak siya dahil doon. And I kinda like feel na worried talaga siya about sa past kasi I really feel na dahil ginost ka niya or ginamit ka niya, nawala yung magandang reputasyon niya. Okay? At I feel na naiyak siya dahil dito. Gusto niyang, alisin itong bad reputation niya dati. Siguro masama talaga yung pangalan niya sa mga past people. But yet, until now, this person tries to move on. So, kung na yung ginawa niya sa inyo. Kasi ito yung ginawa niya na umalis itong tao na to sa inyong buhay at nagkaroon ng third party situation kaya nag-ending yung inyong relasyon. Okay, so I kinda like feel na this person is definitely worried a lot about reputation, especially about the past, at feel na naiyak siya dahil doon kasi baka, hindi na maganda yung tingin sa kanya ng iba. Ngayon, tinan natin yung karma ng taong ito kasi syempre hindi rin maganda yung ganitong pasikat at nakita ko kasi yung kanyang intention dito ay maybe, ipakita yung kanyang kayabangan sa'yo or sa ibang mga tao. Hindi naman maganda yun, di ba? I feel na darating ang panahon na iwasan niya mag-post sa social media kasi maraming babatiko sa kanya once that they come to realization na pakita lang lahat ng kanyang mga pinapost, okay? So, yun nga yung isa sa kanyang karma na hindi siya magiging successful as you can see here. I feel na babaliktad yung sitwasyon. I kinda feel like maybe ito nga yung gusto niya mangyari, di ba? Nasa high horse siya. Pero kabaliktaran yung nangyari. At dahil doon magkakaroon siya ng negative thoughts, okay, madedepress siya kasi hindi niya na-achieve yung gusto niyang marating. We got a Wheel Fortune here. So, I kinda feel na ikaw naman yung aangat. Itong taon naman na to yung nasa baba. Kasi I feel like this person is definitely an illusionist, honestly. Okay, so isa sa kanyang karma, makakatagpo siya ng mga tao na kagaya niya na hindi mapagmahal at mawawala ng passion sa kanya yung mga tao kasi maalala nila yung masamang ginawa niya sa inyo. I kinda feel na hindi siya maka-move on from whatever this person have done to you kasi sirang-sira yung pangalan niya sa mga tao sa paligid. And I feel na wala na may niwala sa kanya kasi illusionist itong taong ito. So anyway, I kinda feel na this person definitely misses you kasi naranasan niya yung pagmamahal ninyo. Pero isa sa kanyang karma, guys, sa iba kayo mapupunta na tao at may masaya ka with that person. And I feel na isa rin sa kanyang karma, hindi na kayo makikipag-usap sa kanya kasi meron na kayong ibang karelasyon. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation and your person, and God bless every one of you. Sa pumili na Phoenix card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung balak gawin sa inyo ng inyong kaaway. I feel na kung sino man ito guys, mga agaw siya ng trono. And as I shuffle the cards, sumasakit yung aking right hand. Ibig sabihin lang nun, meron kayong negative emotion about this person. I kinda feel disqualification is what I sense.
I feel na kung sino man ito guys, kapag mataas siya, tsaka I kinda like feel na this person is kinda like an illusionist. I feel like whatever that they're doing to you, it will backfire one day, okay? I really feel na gusto ng Panginoon na maging mahinahon ka lang. Kasi I kinda like feel na yung katotohanan ay lalabas din. I feel na lalabas yung kanilang baho in the future. I feel like in few months, that's coming in, okay? So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like feel na kung sino man ito guys, hindi pa rin siya nagbabagong buhay. Siguro itong tao na to ay mahilig makipag-away kasi sa background natin may narinig tayo na tahol ng aso. Habang nagsishuffle pa rin ako guys, sumasakit pa rin yung right hand ko. So talagang nagagalit ka rin sa kanya. Maybe may nagawa siyang mali sa inyo. Honestly. Nasehas ko pa rin talaga yung mahilig makipagtalo. Paulit-ulit yung message na yun. So siguro yung balak niyang gawin is away-awayin kayo sa social media. So, mapapayo ko lang guys is wag nyo na lang siya pansinin. And actually, na-sense ko rin na meron blockage with regards na sa kanilang throat chakra. Ibig sabihin lang nun, pinipigilan na sila ng Panginoon na makipagsalita, na makipag-usap. Kasi nga, hindi maganda yung kanilang intention kasi mga away sila. So anyway, ito yung kanilang plano. So I feel na balak nila talaga na tanggalin kung ano man ang meron nangyayari sa inyong buhay. So we have the open being here. So this person still watches you from afar. At saka naiinis siya sa tuwing nakikita niya na maayos pa rin yung iyong buhay, yung iyong career, see? And I feel na tuloy-tuloy lang yung iyong trabaho. To be honest, so you can be an influencer, to be honest with you. Basta sikat kayo, yun yung nasa sense ko. At naiinis siya sa yung progress, honestly. Iba naman sa inyo, baka may negosyo kayo na sikat. So just take what resonates and leave what doesn't, okay? So, I kinda like feel here na yung balak niyang gawin is gawin kanyang last with regards sa yung career. Okay? I feel na naiyak siya kasi hindi niya magawa tong plano niya sa inyo kasi marami nagsusuporta sa'yo or marami naniniwala sa iyo, honestly. Kasi yung plano niyang gawin, definitely tatry niya na i-distort yung isipan ng mga tao kasi look at that, maganda yung impluensya mo sa social media. Okay, so balak niya yan sirain sa pamagitan ng pang-aagaw ng iyong mga viewers or panghikayat sa kanila na wag maniwala sa'yo or so forth. Okay, kasi ito yung balak niyang gawin na ayaw niya na yung mga tao ay nakikinig sa'yo. Gusto niyang i-ignore ka ng mga tao at magkaroon ng confusion as you can see. Kasi sa ngayon, sumisikat ka. So, yung balak niyang gawin is magdala ng drama sa iyong buhay, to be honest with you. Ang target na yung iyong mga followers, to be honest. At, i-distort nila to. I feel like this is a silent worker, meaning, they work behind the scenes. Hindi mo basta-basta makikita na sinisira nila yung reputasyon mo, to be honest with you. May mga nauuto is what I sense, pero may mga tao pa rin na they're still supportive of you, especially kung matagal na talaga sila sumusubaybay sa'yo guys, okay? Kasi gusto nila mangyari is mawala yung iyong work. Kasi kung nasan ka man, nandun ka talaga sa top with regards sa yung trabaho, honestly speaking. And I feel like whomever this is, they're definitely an illusionist, honestly speaking. And I kinda like feel here na kahit anong gawin nila, hindi nila maaalis yung iyong mga loyal subscribers or mga followers. Kasi with this one, so maybe, marami ka natulungan, kaya, hindi nila basta-basta maaalis yung mga tao na sumusuporta sa'yo. And I feel na naiyak ka kasi I kinda like feel na you could be aware. Baka matagal na nila tong ginagawa sa iyo. Honestly, hindi mo lang pinapansin. But let me
let me say na until now ito pa rin yung kanilang gawain kahit na, lumipas sa yung panahon, New Year na, ganito pa rin yung gawain. Paulit-ulit lang. I'm not sure kung anong mali na nagawa mo. Okay, pero to be honest with you, sa loob mo naiinis ka sa ginawa nila. So anyway, whomever this is, yung balak ka nilang targetin is yung iyong career. Kasi nagkakaroon ka ng charisma at ng confidence sa iyong ginagawa. I really feel na kung ano man yung career mo sa ngayon guys, on alignment talaga siya sa kaya mong gawin. To be honest, and we also have this one. I kinda like feel na you are definitely professional at hindi ko nakikita dito guys sa you are revengeful. I feel like you could just continuously do your work, do your career at ipagpatuloy nyo lang yan guys. At huwag kayong papatos sa inyong hater kasi may kita ng mga tao guys na ikaw ay professional. Yung mga tao kasi na gumagawa niyan, yung naglalaro ng madumi, to be honest with you, hindi maganda yung kanilang reputasyon. Kaya napapansin mo yung mga tao na may history ng ganyan na negativity, to be honest, sila yung nalalaos dahil sa mali nilang pag-uugali, okay? So I feel na you have to just chill and do your work, honestly speaking. Kasi I kinda like feel na no matter what they do, aangat ka pa rin. To be honest, I feel like soon the truth will come out, to be honest with you. So, yung balak ka nilang gawin is ito yung energy, okay? Kasi sa ngayon, focus ka sa work, kaya you are actually blessed, to be honest. And I'm also sensing miracle, honestly speaking. So, we got the Phoenix here. So with the Phoenix card, it says, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, and change mind. So I kinda like feel na yung plot nila definitely is going change mind, yung mga viewers mo. And I kinda like feel na, yung gusto nila mangyari is mauto yung mga tao sa kanilang mga kasinungalingan. So yung balak nilang gawin na patumbahin ka with regards sa iyong work. Siguro nagka-hire sila ng mga tao ngayon na gumagawa ng kanya mga bagay or pwede rin nagkakalat sila ng chismis about you. So we have this one. So gusto nilang i-close ang door ng opportunity for you. So we got the broke. I kinda like sense na pride ang energy. At saka arrogant din. So I feel na yung gusto nila mangyari is maging broke ka with regards sa pera, honestly. So by them closing door, ito yung gusto nila mangyari na maging broke ka. But si broke natin naka either way, meaning lang nun, hindi ka nila mapapatumba or kahit nasabihin natin ginawa nilang lahat para mawalan ka ng kinikita. But I really feel na patuloy yung iyong cash flow, honestly speaking. So we have the new in either way and we have the rich in either way. So I feel na gusto ka nilang i-force sa magkaroon muli ng another channel or another business. Ayaw nila na manatili yung current na ginagawa mo kasi it definitely bloomed, honestly speaking. And I kinda like feel na gusto ka nila muli magsimula lagi muli. Yun yung balak nilang gawin. Kasi siguro noon nagawa ka nilang pabagsakin before. So they kinda like assume na kaya nila uli gawin yun sa ngayon. And I kinda like feel here na you're definitely worried that the past is repeating. But I don't feel here na dapat ka mag-worry kasi I kinda like feel na you really have to stay grounded, to be honest with you. I kinda like feel yung anger energy. So maybe to yung vibe mo or nainis ka sa kanilang ginagawa kasi matagal ka na nila talagang binubuli. So we have the calm in reverse. And we also have this one. So, dapat kalmado lang kayo guys. Kasi yung ginagawa mo sa ngayon guys, hindi nila yan mapapaalis. Kasi let me remind you na based on your reading, you already built that appearance, that reputation. At hindi nila agad yan matatanggal. Kasi nga may kita ng mga tao na ikaw ay professional at hindi ka nakikipag-away, hindi ka naglalaro ng madumi. Yung mga tao ito yung naglalaro ng madumi. Someday guys, papansin ng mga tao yan.
Okay, mga tao na masasama na mga ahas. So, we got with love in reverse. And we also have this luck, okay? So, I feel na yung mga nautulang nila, guys, yung mga tao na, hindi ka lubos na kilala, honestly speaking. But I really feel na yung ayaw nila mangyari dito ay magkaroon ka talaga ng loyal subscribers or ng lover sa yung channel. Okay, gusto nila na magkaroon ka ng haters. So, kaya yung balak nilang gawin ay utuin yung mga tao na i-hate ka. So anyway, let's see what else do we have here. I feel like you will become popular or rich one day, okay? So, I kinda like feel here na bigo sila sa kanilang balak nilang gawin sa future. I feel na naiyak ka, to be honest, at I feel na pinagsasamantalahan nila yung bago mong channel or kung ano man na bago na yan kasi nga nag-grow at gusto nila agad patumbahin. So, first of all, yung balak nilang gawin is magsalita ng mga negative things about you. At saka gusto nilang ipaalam sa mga tao na ikaw ay masama. Okay? Or hindi ka talaga mabuting tao. Pero, look at this one. So, I kinda like feel na hindi naman ganito yung view ng tao sa iyo, guys. Kasi to be honest, nakita ka ng mga tao as somebody na loving. So, siguro nga nagawa nga nilang patumbahin yung dati mong venture, nagsisimula ka muli at ito ay nagbe-bloom. Honestly speaking, kaya nila gustong patumbahin yun kasi, gusto nilang i-stop mo tong bagay na nagbe-bloom. Okay, kasi ayaw ka nila maging emotionally fulfilled. Gusto nila nasira yung iyong reputasyon para mawalan ka ng opportunity at masira yung iyong mind and then magkaroon ka ng mental health issue. So, we have the Hermit in reverse. So, kinda like feel here, guys, that they are definitely vocal. Siguro may darating na time na mapapansin mo to or makikita mo itong kaahasan na kanilang ginagawa kasi maybe baka may madulas sa kanila, makita mo sa comment section yung gawain nilang paninira. So, suggestion ko lang, guys, kung nakita na kayo ng negative comment, agad yun nang i-block. Huwag yun nang pansinin kasi yung balak nga nilang gawin is i-distort yung mind ng mga tao na nanonood sa'yo or pwede rin nag-criticize sa yung produkto kahit hindi naman makatotohanan yung kanilang sinasabi sa'yo. So anyway, let's see kung ano yung karma ng taong ito sa paggawa ng ganito sa inyo. I feel na kung sino man ito, guys, lustay sila sa pera at habang nagsishuffle ako, na-sense ko rin na may mga parte na aking katawan na masakit. So, maybe isa sa kanilang karma ay accident or can be sickness as well sa kanilang katawan. Okay, so siguro pinipin daw na sila ng langit din kasi nga matagal na nga nila tong ginagawa sa'yo. Meron kang venture dati pero napabagsak nila. So kaya gumagawa na ng paraan ng Panginoon para ialis yung taong ito kasi nga masama siya, patuloy siya sa ginagawa niyang pambubuli. Isa sa kanyang karma, guys, kasi hindi siya nagbabagong buhay sa paninira at kung ano man sa'yo, babalik yan sa kanila. Pero ang tao sa kanilang buhay na sinungaling, maybe na nakaawan sila neto or nagawa ng betrayal as you can see here. Isa sa kanilang karma, guys, to be honest, I feel na mananatili silang nagsiselos sa'yo kasi patuloy kang umaangat sa ginagawa mo. Honestly, I feel na hindi ka nila magagawang stagnant with regards sa iyong career. Patuloy lang yung takbo ng career mo. Isa sa kanilang karma, mapapaaway sila. As you can see here, I feel na ipagtatanggol ka ng iyong mga subscribers or pwede rin ng iyong followers, honestly. Kasi nga itong taon na to ay unjust, honestly. At I really feel na maiyak sila at magsisisi sa huli kasi nga siniraan ka nila at kung ano. At siguro may nakapansin na mabuti kang tao, see?
Kasi nga lalabas yung katotohanan at alam ng mga tao kung ano ka, kaya ipagtatanggol ka nila against this person na hindi nagsasabi ng totoo about you, okay? So that is definitely good news. So hindi ka maapektuhan, this is good news for you again, hindi ka maapektuhan ng anumang ginawa nilang kalokohan sa'yo kasi babalik ang kamalasan sa kanila. Sila yung magkakaroon ng negative reputation dahil sa paninira sa iyo at ikaw ay magkakaroon ng magandang reputasyon. Kaya mananatili ka sa iyong trono. Kasi nga may kita ka ng mga tao na professional, so suggestion ko talaga, huwag niyong papatulan si hater, hayaan niyo sila, i-block niyo. If naglalagay na yun na negative kung ano-ano sa'yo, okay? At yun, lalabas din ang katotohanan, so you don't have to worry by you acting in a right way, or you have this right mindset, guys. You know, wala kang magiging hater kasi mapapansin nila wala ka namang ginagawang masama at yung mga tao na to, you know, hanggang salita lang sila. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you. Sa pumili na healthy choices card, dito ang inyong reading. You could be a lucky person, honestly. Tingnan natin kung anong balak gawin sa inyo ng inyong kaaway. I feel na mapagbigay kang tao. At nasense ko rin na the truth will come out one day. I feel na kung naman ang ginawa nila sa inyo, it will definitely backfire. I kinda like feel New Year, honestly. I feel na lilitaw yung kanilang baho soon. So, if ever it's a New Year, yun nga yung panahon na paglitaw ng katotohanan or ng kanilang baho. I-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man ito guys, ahas sila sa lipunan. At I feel na mabuti kang tao. Na-sense ko rin na minaltrato kanila sa social media. Actually, sumakit yung aking right hand. So, ibig sabihin lang nun, meron kayong negative emotion sa taong ito. So, anyway, itong taon na to, I kinda like feel na malungkot ka kasi nga binuli ka. As you can see, itong taon na to siguro, guys, to be honest, may pera siya. At yung malungkot dito, ginamit niya yung pera para mambayad ng mga bully, mga ahas na pagtulungan ka. Okay? So, kaya ka siguro nandito kasi you're aware that this person do have, you know, money. Dahil sa may pera siya, or pwede rin dahil sa kanyang status, pwede may gawin siya sa inyo. And you're definitely cautious about it. So far, you don't have to worry kasi pinoprotektahan ka naman ng Panginoon about this person. Yung gawin mo lang is huwag ka mag-focus sa kanila kasi kung nagpo-focus ka sa kanila, magkakaroon ka lang ng kalituan at saka yung suggestion ng Panginoon sa'yo, pati na rin yung ka ng mga anghel, you know, iwasan mo muna yung mga tao. Kasi baka iba sa kanila ay nabayaran. Kaya magkakaroon ka ng kalituan at magiging stress ka, as you can see. So, I feel here na yung balak niyang gawin ay magbayad ng mga tao para awayin ka. Para gawing stressful yung iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong career. At saka yung pilit niyang ginagawa ay magkaroon ka ng what we call this mental health issue, ma-discriminate ka at saka mawalan ka ng confidence at maging malungkot ka at pigilan ka sa iyong career.
As you can see, and I kinda like feel na ito nga yung balak niyang gawin, na i-betray ka ng mga tao, gawin kang stagnant, okay, pwede magtanim din ng kaso about you or kung ano man, pero I kinda like feel na yung dapat mo talagang gawin dito is umiwas ka sa mga tao. To be honest with you. At saka kung sakali man guys, na itong tao na to offeran kanya ng pera na may gawin kang kalokohan, wag mo yun tatanggapin. Kasi I feel here na kung sakali man gusto ka nilang i-hire, itong tao na to balak kanyang gawin para magsalita on his or her benefit. Pero hindi ko kasi nakita dito na maganda yung kanyang gawain. Nakita ko dito yung ginagawa niya, isa hinira ng kapwa, nangaharas, nainiran ng reputasyon, at napapabagsak ng confidence sa mga tao at nagpo-form ng mental health issue or problems. Siyempre, kung ganito yung gawain yan, paano kung may mangyari sa tao na mahina yung loob, magigilty ka nun, diba? So, definitely wag kang mag-work with this person. Kasi if yung naiba sa inyo balak yung offeran, as you can see, so basahin ko na lang to, making healthy choices. We have it here, in love and in life, self-love, self-care, and being happier. So, I kinda like feel na magkakaroon ng test dito, and I kinda like feel na yung dapat mong gawin ay iwasan, lumugar ka sa tama, iwasan yung ganitong offer, kasi nga di maganda. Nakita mo naman dito, madumi siya magtrabaho, nagbabayad siya ng mga tao para gawing stress yung isang tao. Hindi naman magandang work yan, guys, okay? Hindi magandang work ang pagiging bully kasi syempre may balik din yan sa'yo na kamalasan, okay? So, sana, to be honest, gawin nyo yung tama. So, tinan natin kung ano pang meron. I kinda like feel like spiritual warfare, honestly speaking. So, baka nabiktima kayo ng taong ito tapos gusto kanya na kunin as isa sa nagtatrabaho para sa kanya. So, this is kinda like funny, honestly. Huwag nyo na lang tanggapin. Hindi maganda yung gawain niya, okay? So, this is you, to be honest. You could be somebody na upright at saka ikaw yung tao na you work for good, honestly speaking. And I kinda like feel na ito nga yung balak niyang gawin, na alisin ka sa yung work at i-abandon mo yung iyong work, honestly. And I kinda like feel like with this King of Cups here, so itong tao na to ay against sa'yo, maybe kasi itong tao na to, they work for evil and you work for good. So, nagka-clash. At saka, I kinda like feel na, yun nga, kaya nga niya dinidistort ka kasi ayaw niya na manalagi yung mga mabubuting tao out there. At naghahanap siya ng minions para mag-asik ng lagim. So, wag ka sanang, sumali sa grupong ito. So, tinan natin yung karma ng taong ito. Kasi nakita ko talaga hindi maganda yung kanyang gawain. I kinda like feel na hindi lang niya to planong gawin. Kundi, siguro gawain na niya to kahit before. To be honest. I feel like they're forcing people, to do bad things. Na-sense ko spiritual warfare talaga. Paulit-ulit, okay? So, if ever you're wondering why these people, ikaw yung pinag-iinitan nila kasi nga they work for evil. Okay, they hurt the good people, so kaya nila to ginagawa. So, anyway, ito yung kanilang karma. So, mananatili ka sa iyong posisyon with regards sa iyong work. Ito nga yung dapat mong gawin. Maging focus ka lang sa work at huwag mong pansinin itong mga haters mo. So, isa sa kanilang karma with regards sa love life, honestly, kung yung nagbibigay sa kanila ng wish fulfillment, mawawala yan, guys. I feel like it will happen soon, maybe before.
before. Sorry, maybe now they do have a connection, pero ito ngayon mangyayari. Biglaan na mawawala yung kanyang karelasyon. Isa yun sa kanyang karma at hindi siya maka-move on basta-basta sa nangyari. Okay? Isa rin sa kanyang karma, guys. Siya rin magkakaroon din siya ng injustice sa kanyang buhay. And I kinda like feel na dahil doon, kailangan niya na magbayad ng maraming pera. So, baka siya nai-scam, naloloko sa pera, whatsoever, pinagsasamantalahan. So, laging labas yung pera. Yun yung isa sa kanyang karma. So, hindi pala natin nakuha yung ito. So, tingnan natin kung ano pang meron. Really forgive, nakalimutan ko to. So, we have this one. So, I feel na yung truth will come out, to be honest with you. Kasi nga itong tao na to, ginagamit niya yung power niya to actually manipulate others. So, we have the lover here. We also have this one in reverse. So, I kinda like feel, guys, so kung may lover man siya, babaliktad yun. Okay, and we have this one too. So, yung balak niyang gawin is kontrolin ka. Gawin ka niyang minion. Pero it's up to you if you will accept it or not, this opportunity, as you can see. So, we also have this one. So, I kinda like feel na yung trabaho na ipapagawa niya sa inyo ay definitely mag-hurt ng mga tao with regards to their emotions. So, huwag kayong papautos sa taong ito kasi di magandang work yan. So, you have the new and we also have this one in either way. I kinda like feel na yung Panginoon, ini-stop niya tong tao na mag-offer sa inyo ng kung anong trabaho. Kasi nga, hindi maganda yung kanyang ino-offer at saka makaka-apekto yun sa'yo spiritually. Okay? So, sana piliin mo yung tamang landas, honestly. And anyway, I kinda like feel here as well, guys, na I feel na naiyak kayo kasi ayaw nyo talaga mag-work with this person or maybe, dahil sa ginagawa niyang pang-aabuso rin. So, yung gawin nyo na lang, guys, huwag kayo mag-focus sa inyong hater. Mag-focus lang kayo sa inyong work. Okay, kung sakali man, may gawin siya sa iyong work, honestly, ignore mo na lang, i-block mo na lang. Okay, kasi makaka-apekto yan sa'yo emotionally. Okay? So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you. Sa pumili ng camera card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung planong gawin sa inyo ng inyong kaaway. I really sense sad energy here. I also sense content. I feel like this person is plotting to plant spy camera. Maybe sa inyong bahay or sa inyong trabaho. Pero na-sense ko na mahuhuli siya. At I feel na malungkot itong tao na to kasi I kinda like feel na hindi kanya matouch, honestly. And na-sense ko rin na makasarili itong tao na to at saka judgmental siya. I-clarify natin yung cards. Okay, they asked me to cleanse first. I kinda like feel here na you could be worried. Kasi itong tao na to, nasa paligid lang siya. Baka kasi kamag-anak niyo siya, pwede rin katrabaho, or pwede pareho kayo ng apartment. At anytime, baka may gawin siya sa inyo. Maybe you're aware that this is a hater of yours. At saka, madalas siya magsinungaling. Baka na-booking na siya dati, kaya you got aware na this is not a good person. So, anyway, ito yung iyong cards, okay? So, yung gusto niya mangyari dito is, parang itago ka.
or iiwas ka niya may gawin. Tingnan natin kung ano pang meron. I feel na yung balak din niya ay i-trap ka. So, mag-ingat kayo talaga sa kanya. So, we have this one. So, to be honest with you, maganda yung nangyayari sa yung career. Honestly, at ikaw ay mapagmahal na tao, maganda yung iyong reputasyon, to be honest with you. And I kinda like feel na talagang malapit ka rin sa Panginoon, or maybe people believe in you, honestly speaking, at nalulungkot siya dahil dito. So, yung balak niyang mangyari is awayin ka, sirain yung reputasyon mo, or i-trigger yung hate sa'yo. And with this robbery here, ito hindi ko nagustuhan kasi nga balak niya maglagay ng camera. Maybe gusto niyang gawin dito is, tinan kung yung mga galaw para alam niya kung kailan siya actually na may nakawin siya or may gawin siya na hindi maganda. Honestly, okay? So, anyway, sa niyang balak gawin na plano is lasingin ka. Kasi yun nga, focus ka sa work as you can see here. And with this sense well-being here, ibig sabihin lang nun talaga na balak niyang gamitin yung barkada mo, yung mga tao nasa paligid mo para lasingin ka, para hindi ka na makapag-work. Okay, kasi sa ngayon, I kinda like feel na ito yung energy mo that you are balanced definitely and you're starting to go after your goals and your dreams at ayaw niya yun, as you can see. So, you have the confidence and imagination. So, itong tao na to, kinda like, gusto niya rin sirain yung iyong reputasyon, to be honest with you. So, anyway, tsaka huwag ka maniniwala sa kanya kasi nga illusionist siya, honestly speaking. And I feel na kung sino man siya, mga agaw siya. So, baka yung balak niyang gawin ay nakawan ka. So, you can see here, so mag-ingat ka. So, we got a camera here. It says, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, and make memories. So, I kinda like feel like with the camera, talagang CCTV yung na-sense ko dito. Kasi we got make memories. So, ibig sabihin lang nun, magsasave siya ng mga videos, to be honest with you. So, I feel like you really have to protect your room too. Honestly, kada alis ka ng bahay, make sure i-lock mo yung iyong room. Honestly. Or yung bahay, syempre. Kasi nga may balak siyang gawin na taniman ng CCTV yung iyong bahay, which is not good. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron dito. Okay, para maobserbahan niya yung iyong mga galaw or yung iyong schedule. So, we have this one in easier way. So, gusto ko niyang panoorin, kaya gusto niya maglagay ng CCTV para magkaroon siya ng opportunity na mag-make ng move. Obserbahan niya kasi yung iyong schedule. So, yun yung balak niyang gawin kasi balak kanyang nakawan. So, we can do your best and we have the past. So, kung sino man tong kaaway mo, may nagawa na siyang masama dati. Okay? And you know that. To be honest, kaya ka naging aware. So, we have the unique here. And we also have the safe in either way. Kinda like feel, guys, yung iba sa inyo, you really require to have a safe. Kung sakali man nagsasave kayo ng pera sa inyong kwarto, I think that you really have to have this safe. Para di agad manakaw. Kasi kung ilalagay nyo yun sa parte ng bahay nyo na hindi secure, madaling manakaw ng taong ito. So, you also have the career in reverse. We also have these stairs and we got this apple of the eye. So, yung balak niyang gawin is i-keep an eye on you. At saka sa schedule mo, gusto ko niyang paiyakin. Okay? Gusto niyang iwaldasin yung perang pinaghirapan ninyo kasi nakita ko nakaw talaga yung balak niyang gawin. So anyway, tinan natin kung ano pang meron. Masyado siya nag-e-effort. Malaking pera ba yun, guys? Kasi magkano rin yung CCTV, diba? I feel na gusto niyo ng karma reading. Nangyari na ba to dati?
So, another dimension to me kung nangyari na hugs to every one of you. I feel na itong tao na to, baka makatsyempo yan ng mataas ng tao. Na-sense ko na may potential siya makulong. I'm not quite sure kung ikaw yung magpapakulong sa kanya, pero mahuhuli siya sa masama niyang gawain. Okay? So, anyway, hindi pa karma reading ito, guys. Kung ano man ang plano niya mangyari. Okay? So, to be honest with you, maganda yung sa career mo, to be honest. And, yung gusto niya mangyari dito is mawalan ka ng work or pwede mawala yung pinaghirapan mo. To be honest, kasi abundant ka sa ngayon. So, anyway, ayaw ka niya maging masaya at emotionally fulfilled. At nakikita niya kasi siguro may pera ka, honestly. Yung gusto niya mawala yung pera. Okay, so I really sense yung drink. So, yung balak niyang gawin is mailagay siguro siya sa iyong drink para sa gawa yung balak niyang mangyari. Nalagyan niya ng CCTV or kung ano-ano yung iyong bahay. To be honest with you. And with this one, so, hindi ko talaga gusto to, guys. Kasi I really feel na balak kanyang nakawan. Balak niya sigurong itali ka, as you can see. So, nakadalawang beses tayo makita niyan. Tapos, tumakas siya sa krimen. Okay, and I kinda like feel here. Okay, yung isa rin sa gusto niya mangyari sa'yo is actually, hindi ka magiging masaya. Nawala yung ganitong vibe mo na masaya ka sa buhay mo, fulfilled ka, and so on, kasi nawala yung pinaghirapan mo. Okay, and anyway, tingnan natin yung karma ng taong ito. Na-sense ko akyat bahay. I feel na itong tao na to, guys, kakarmahin siya soon. Sooner than expected. Kasi I really feel na maraming tao makakapansin sa kanya na masama siya or may ginawa siyang kalokohan. At tinatarget niya definitely yung mga taong mapera. Okay? So, to be honest with you, yun nga, nagsisinungaling siya, as you can see. So, makakatagpo siya ng mga tao na hindi mapagmahal sa kanya, mga sinungaling, akala niya friend niya, and so on. Okay? So, I kinda like feel here, yung worry niya is kakarmahin siya with regards sa money. As you can see, tsaka mananatili ka sa iyong posisyon, to be honest with you. I feel like there will be a court case against this person na dahil mawawalan siya ng pera. Okay, kasi may nabiktima rin siya. At itong taon na to, siguro may pera siya, honestly speaking. At dahil doon, hindi siya makakagalaw. Siguro, makukulong siya. To be honest with you. So, ipipin down siya ng langit. Ganun siya mabibiktima na may kaya na talagang ipakulong siya. So, isa yun sa kanyang karma, magkukulong siya para mapigilan yung masama niyang binabalak sa'yo at sa ibang tao. Kasi maybe hindi lang niya to ginawa sa'yo or balak gawin sa'yo, kundi balak na rin yung gawin sa mga tao sa paligid. Okay? So, anyway, that's it, guys. And God bless all of you.